Nagsimula ang kwento ng may lumitaw na treasure map sa mundo na tumuturo sa Mount Haiyang. Sa lugar na to, sinasabing nakatago ang martial arts ng pinakadakilang Celestial Chi Master ng Murem. Kasama ng mga teknik, may iniwan din daw siyang isang lihim na sandata. Biglang may uwak na sumigaw ng malakas, parang may inaanunsyo na paggising ng isang bagay na napakalaki. Lumipad ang ibon, at kasabay nun, ang Murem na matagal ng tahimik ay magsisimula ng gumalaw. Ang treasure map na to ang magiging mitya ng bagong era ng gulo at paghahangad ng kapangyarihan. Biglang may malakas na enerhiyang sumabog mula sa tuktok ng bundok, yumanig sa lahat ng nasa paligid. Unti-unting nawala ang liwanag at bumalik ang tahimik na tanawin, parang walang nangyari. Pero may isang madilim na anino ang nabuo sa gilid ng bundok, tanda ng isang presensya. Mabilis itong bumaba at bumagsak sa lupa, nagpalipad ng makapal na alikabok. Sa gitna ng usok, makikita ang bunganga ng isang kuweba na matagal nang nakatago. Mula sa dilim sa loob, may misteryosong anyo na unti-unting lumabas. Ang unang malinaw na nakita ay ang kumikislap na talim ng kanyang espada. Sumunod, tuluyang lumabas ang isang lalaking may itim na buhok at sinabi niyang siya ay malaya na. Seryoso at determinado ang itsura niya, parang may malinaw siyang hinahabol na layunin. Tumingala siya sa langit at napansin niyang asul pa rin ito, gaya ng dati. Naramdaman ng nostalgia, sinubukan niyang alalahanin ang buhay niya bago pumasok sa kuweba, pero wala siyang maalala. Kahit ganun, napagdesisyonan ng binata na kailangan niyang alalahanin ang lahat ng kaya niya, dahil may malinaw siyang pakay, ang maghayganti. Ang una niyang alaala ay noong 10 taong gulang pa lang siya, nang may matandang lalaki na nagsabing isa siyang Celestial Chi Master. Sinabi ng Master sa 100 bata na pagkalipas ng 10 taon, kailangan nilang iligtas ang mundo. Isa ang bida natin sa 100 batang tinipon ng Master. Naalala niya ang malamig na mga mata ng matanda at ang utos na lahat ay kailangang sumunod sa kanya. Inanunsyo ng Master na magsisimula ang pagsasanay sa martial arts kinabukasan. Noon, hindi siya natakot, at naniniwala siyang dahil ulila siya. Nagbabala ang Master sa sinumang mag-iisip tumakas. May nakakatakot na ngiti, sinabi niyang hinaranggan na ng bangin ang pasukan ng kuweba. Simula noon, nagsimula ang sobrang higpit na pagsasanay sa martial arts. Ang unang itinuro sa kanila ay isang espesyal na paraan ng paghinga, isang mahalagang sining na sabay sumisipsip ng celestial at terrestrial energy. Sumunod, natutunan nila ang 3 powers sword art at isang movement technique. Makalipas ang mga 3 taon, tinawag sila ng Master at sinabing ang mga sining niya ay haantong sa antas ng isang martial god. Sa susunod na 7 taon, kailangan nilang ganap na ma-master ang mga martial arts. Itinuro niya ang isang pinto at inutusan silang pumasok para magsanay at pigilan ang isang paparating na sakuna. Sinabi ng Master na malaya silang magsanay sa loob. Lahat ng bata ay sumunod at pumasok sa pinto ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling yun, may maliwanag na tumama sa mukha ng bida, at doon niya naintindihan ang lahat. Naging malinaw kung bakit kinailangan nilang tiisin ang kakilakilabot na lugar na yun. Lahat pala ay parte ng plano ng matandang may masamang ngiti. Ang hamog sa loob ng kuweba ay nagsiksikan, at ang enerhiya ay bumaluktot sa espasyo. Biglang may lumabas mula sa lubos na dilim, mga kakaiba at nakakatakot na nilalang. Mga halimaw na may sungay at pulang mga mata, na nag-iwan ng matinding takot sa mga bata. Bukod sa mga ito, may mga kalansay at demonyong halimaw na handang umatake. Isang dambuhalang skeletal serpent ang biglang sumugod, nagpakawala ng nakamamatay na. Atake, para bang bumukas ang pintuan ng impyerno sa harap nila noong araw na yon. May isang batang sumigaw na kunin ang mga espada at maghanda sa laban. Hindi nag-aksaya ng oras ang bida at agad sumugod sa mga halimaw. Araw-araw sa lugar na yon ay parang bangungot, at kailangan nilang lumaban para mabuhay. Dahil sa sapilitang pagsasanay, mas lumakas at gumaling silang lahat sa pakikipaglaban. Pero kahit ganoon, napaka-brutal ng laban para sa kaligtasan, at marami ang hindi nakasurvive. Gayunpaman, sobrang lakas at epektibo ng mga martial arts na itinuro ng Master. Mas mabilis pang umunlad ang mga teknik kaysa noong nagsasanay sila sa hamog na kuweba. Sa huli, tanging ang bida lang ang nakalabas ng bangungot na yun ng buhay.
Bago pumanaw, may kaibigan siyang nakiusap kay Hyang Woo na mabuhay anuman ang mangyari. Doon ibinunyag ng binata na ang buong pangalan niya ay Dan Hyang Woo. Pagkatapos makatakas sa lugar na yun, pumunta siya sa isang masiglang lungsod na punong-puno ng tao. Maraming naglalakad papunta sa isang malaking gusali sa gitna ng lungsod. Sa loob ng isang tavern, may mga customer na kumakain at umiinom ng payapa. Sa sandaling yun, pumasok si Hyang Woo at pinagmasdan ang paligid gamit ang seryosong tingin. Lumitaw ang isang magandang babae na si Jo Sel-ayon, anak ng pinuno ng Jo clan. Napatuon ang tingin ng dalaga sa isang direksyon, parang may napansin siyang kakaiba. Isa sa mga lalaking kasama niya ang nakapansin sa bida na mag-isang umupo. Napansin ng lahat na may dala siyang espada na walang kaluban, na talagang kakaiba. Nagkomento ang kapatid ng babae na si Joan na mukhang dekalidad ang espada. Samantala, may inihain na plato ng noodles sa bida. Tinitigan niya ang pagkain at inisip kung gaano nakatagal mula nang huli siyang makakita ng ganito. Kumuha siya ng noodles gamit ang chopsticks, handa nang kumain. Natunaw sa bibig niya ang pagkain, at halata sa mukha niya kung gaano niya nagustuhan ang lasa. Dahil dito, nag-crave ang ibang customer at umorder din ng noodles. Napaisip si Sel-ayon at hindi maalis ang tingin niya sa misteryosong lalaki. Nagtataka siya kung bakit siya nababagabag sa presensya ng estrangherong yun. Tinanong ng waiter kung nagustuhan niya ang pagkain, at kinumpirma ng binata na masarap nga. Medyo nalito ang attendant sa sobrang intense na reaksyon ng customer. Inilahad niya ang kamay at sinabi, ₱5 po ang bayad. Parang may nakalimutang mahalagang bagay ang bida at nasabi niya ang salitang pera. Matapos ang maraming taon ng pag-iisa, tuluyan niyang nakalimutan kung paano gumagana ang mundo. Naalala niya na sa normal na mundo, kailangan mong magbayad sa mga kinakain mo. Dahil sa pagkaantala, kinabahan ang waiter at sinabi na kung kumain siya, kailangan niyang magbayad. Kalmadong sumagot ang swordsman na wala siyang dalang pera sa ngayon. Napabuntong hininga ang attendant at hiniling na ibigay na lang ng binata ang espada bilang bayad. Matatag ang tingin ng bida at tumanggi siyang ibigay ang kanyang sandata. Ipinaliwanag niya na ang espadang yun ay ipinagpalit kapalit ng buhay ng huli niyang kaibigan. Nagalit ang waiter at inakusahan siyang balak talagang kumain ng libre. Dahil sa gulo, nakuha ang atensyon ng ibang customer na tumayo para takutin siya. Biglang sumigaw ang kapatid ng babae, gulat sa ginawa ng kapatid niya. Inilabas ng dalaga ang isang supot ng pera at hiniling na tigilan na ang lalaki. May banayad ng ngiti, inalok niyang bayaran ang pagkain ng estranghero para matapos na ang gulo. Nagulat ang attendant sa ginawa ng marangal na dalaga at agad siyang nakilala. Lumapit ang babae at nagpalitan sila ng tahimik na tingin sa gitna ng tavern. Nagtaka ang binata kung bakit siya pinagbayaran at ano ang dapat niyang sabihin. Nang titigan siya ng mabuti ng dalaga, napansin niyang ang mga mata nito ay parang sa isang batang unang beses palang nakikita ang mundo. Nanatiling tahimik ang swordsman, hindi alam kung paano tutugon sa kabaitan ng dalaga. Walang sinabi, tumalikod na lang siya at naglakad palabas. Nalito ang dalaga dahil sigurado siyang may sasabihin sana siya. Umalis ang binata, iniwan ang attendant at mga customer na lubos na naguguluhan. Nagulat ang lahat na umalis lang ang binata nang hindi man lang lumingon. Naiinis ang waiter dahil ni hindi man lang siya nagpasalamat. Tinawag siya ng kapatid na walang utang na loob at sinabing mukhang wala nga talaga siyang pera. Tinanong ni Joan kung hanggang doon na lang ba yun at napansin na parang wala ring internal energy ang binata. Pero napaisip ang dalaga at sinabi sa sarili na talagang pambihira ang espada niya. Sa sandaling yun, bigla siyang may na-realize tungkol sa espada ng misteryosong lalaki. Sinabi niyang kilalang kilala ang talam na yun, at ang pagdadala nito ng walang kaluban ay siguradong magdadala ng problema. Kaya napagdesisyonan niyang sundan siya, dahil siguradong kailangan nito ng kaluban. Sa labas, napaisip ang bida sa ginawa ng dalaga na nagbayad ng pagkain niya. May bahagyang ngiti, pinagsisihan niyang hindi niya ito napasalamatan. Sa loob, nagtipon-tipon ang ilang mandirigma mula sa Mirim Alliance at nag-uusap-usap. May nagsabi na grabe raw talaga ang impluwensya ng alliance sa rehiyon. Si Sel-ayon, na naroon din, napansin na punong-puno ng mga mandirigma nila ang lungsod ng Chang'e. Sumang-ayon ang kapatid niya,
sinabing hindi niya akalaing mismong alliance leader ang gagalaw. Ipinaliwanag ng isang matandang lalaki na si Sima na dahil ito sa demonic cult at sa Green Forest. Para gumalaw ang ganito kalaking puwersa, iisa lang ang dahilan, isang maalamat na pangalan. At ang reputasyong yun ay kay Qianjia, ang pinakadakilang siraulong henyo sa kasaysayan ng Murm. Sinasabing may pambihirang talento siya at malalim na kaalaman sa celestial arts. Isa siyang nakakatakot at misteryosong master na mahirap intindihin ang tunay na lakas. Siya ang lumikha ng teknik na tinawag na Lightning Shadow Blade, na yumunig sa buong mundo. Gumamit ang teknik niya ng kakaibang paraan na may halong komplikadong mechanical formations. Ipinasa niya ang sining niya sa isang palaboy, at sa loob lang ng 3 taon, ginawa niya itong isang absolute master. Pero kalaunan, naging public enemy ang mandirigma at nagwakas sa trahedya, dahilan para tuluyang maglaho si Qianjia. Ngayon, nakuha ng Zhou Mansion ang mapa ng kanyang mga teknik, kaya hinahabol ito ng buong Murm. Sinabi ng kapatid ni Sel Ayon na dahil naroon sila sa utos ng Lord, walang dapat mangyari pero kailangan pa ring mag-ingat. Sa isip ni Sel Ayon, sa mundong to, laging may mga hindi inaasahang nangyayari. Biglang tinanong ng kapatid niya kung susundan ba niya ang palaboy, at sinabi niyang tutol siya rito. Wala raw kinalaman ang lalaki sa kanya, at bastos pa, walang kahit kaunting asal. Sinubukan ng dalaga na ipagtanggol ang desisyon niyang tulungan ng misteryosong swordsman. Sumang-ayon si Sima Chill sa binata, sinabing delikado ang gumala mag-isa ngayon, lalo na't paparating ang alliance leader. Nanatiling tahimik ang dalaga, halatang nadismaya sa pagbabawal. Sa huli, pumayag siyang sundin ang gusto nila. Samantala, naglalakad ang bida sa mga kalsada. Napadaan siya sa isang tindahan at nakita ang 2 taong nagtatawaran sa presyo ng produkto. Sa kabilang sulok, may lalaking tumutugtog ng flauta habang masayang pumapalakpak ang isang pamilya. Pinagmasdan ng swordsman ang payapang eksena at nakaramdam ng kakaibang init sa puso. Sumunod, nakita niya ang isang inang bumibili ng laruan para sa anak niya. Nagpasalamat ang bata nang may malapad na ngiti at purong saya sa mukha. Dahil sa eksenang yun, napatingala ang bida sa langit at nalubog sa alaala ng nakaraan. Naalala niya ang kaibigang si AC High, na nagsabing tumakas sila at gawin ang lahat ng hindi nila nagawa noon. Humiling pa ito ng isang pangako, na bisitahin niya ang bahay nila at sabihin sa ama niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ng bida na dapat siya mismo ang makalabas at magsabi sa ama niya. Ngumiti ang kaibigan at sinabing siya na mismo ang magsasabi pag nakalabas na siya. Bigla itong naging seryoso at hiniling kay Hayang Wu na mabuhay anuman ang mangyari. Sumang-ayon ang bida, at sabay silang naghanda para makaligtas sa isa pang araw. Pero sa isang iglap ng pagkalingat, may kakilakilabot na nangyari kay AC Hai sa gitna ng laban. Nakita niya ang halimaw sa likod ni Hayang Wu at desperadong sumigaw para balaan siya. May luhang palm attack sa mata ng swordsman habang huli na niyang napansin ang panganib. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbutas, at sa isang iglap, namula ang lahat. Hamarang ang kaibigan at tinanggap ang nakamamatay na atake para sa kanya. Wasak ang loob ng bida habang tinatanong kung bakit niya ginawa yun. Pilit niyang pinatayo ang kaibigan, pinaalalahanang may pangako silang sabay na puntahan ng ama nito. Sa huling salita, sinabi ng binata na, siya ang pinakamalakas at nakiusap na mabuhay siya at sabihin sa ama niya ang lahat. Humingi siya ng tawad, at unti-unting naglaho ang katawan niya bilang maliwanag na liwanag. Sa ganung paraan, ang kalayaan ng bida ay nabili kapalit ng buhay ng 99 na kaibigan. Tumingin siya sa buwan at inamin sa sarili na may napakalaki siyang utang sa mga nawala. Nangako siya na sisingilan niya ang utang na yun mismo kay Qianjia. Sa kasalukuyan, biglang huminto ang mga paa ng bida sa isang pamilyar na lugar. Hindi niya namalayang bumalik siya sa parehong tavern na pinanggalingan niya kanina.
Sumilip siya sa loob na may bahagyang gulat. Nakita niya ang dalaga at naisip kung nandoon pa rin ito, naalala niyang hindi man lang siya nagpasalamat. Sa background, may usapan tungkol sa Mount Haiyang na agad nakakuha ng atensyon niya. Napansin niya ang isang malaking grupo ng mandirigma na naghahanda para umalis. Nagbabala ang isa sa mga pinuno na kung hindi sila magpapahinga, makakarating sila sa loob ng isang araw, at inutusan ang lahat na bilasan ang galaw. Sabay-sabay sumagot ang mga mandirigma at umalis ng mabilis sa mga kalsada ng lungsod. Pinanood ng bida ang lahat ng may seryoso at malalim na tingin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napansin niyang kasama rin sa grupo ang dalagang tumulong sa kanya, na nasa rooftop. Napagtanto niyang parte rin ito ng misteryosong misyon. Tumalon siya mula sa bubong at nagtaka kung saan sila nagmamadaling pupunta. Sa ilalim ng mabituing langit, nagpatuloy ang gabi habang ang mga mandirigma ay patungo sa destinasyon nila. Huminto ang grupo ng Murem Alliance para magpahinga sa paanan ng Mount Haiyang. Nakatago, iniisip ng swordsman kung pareho ba ang pupuntahan nila, ang kuweba nakakalabas lang niya. Napag-isip-isip niyang doon nga ang punta nila at sinubukang intindihin kung ano ang hinahanap nila roon. May dalawang lalaking nag-uusap, at ang isa ay nag-aalala sa galaw ng demonic cult. Pero pinakalma siya ng strategist ng alliance na si Jigar Jiangqian. Sumagot ang leader na si Duwon na baka humihina na ang kutob niya dahil sa edad. Samantala, mukhang pagod si Sel Ayon, at nilapitan siya ng isang binatang may ngiti. Iminungkahi ni Vice Captain Ping Chil na magpahinga siya at siya na ang kakausap sa leader. Tumanggi ang dalaga at hiniling na pabayaan na lang siya, habang pinapanood ng kapatid niya ang eksena. Biglang may lumitaw na grupo ng mga maskuladong lalaki mula sa dilim, may mga nakakatakot na aura. May masamang ngiti, sinabi ng leader nila na sa wakas ay natagpuan na niya ang Murem Alliance. Siya si Sayog Wei, ang pinuno ng Small Peak Fortress ng Green Forest. Hindi nag-aksaya ng oras ang Alliance leader at inutusan ang lahat na maghanda sa laban. Nagbabala ang strategist na mukhang may kasamang mga miyembro ng demonic cult ang kalaban. Napagtanto ng leader na isang napakadelikado at malakas na master ang kaharap nila. Sumigaw ang kontrabida kung gusto raw ba nila ng laban at sumugod pa sulong. Sinimulan ng fortress chief ang opens iba sa isang malakas na sipa, pinatumba ang isang mandirigma ng alliance. Mabilis at maliksi siyang gumalaw, sabay hinaharap ang maraming kalaban ng walang hirap. Sa isa pang eksaktong atake, may isa na namang mandirigma ang lumipad sa lakas ng sipa niya. Uminit ang labanan at sunod-sunod na bumagsak ang mga miyembro ng alliance. Grabe ang lakas ng kalaban, at isa-isang natatalo ang mga mandirigma. Sa sandaling yun, may isang handang sumali para tapusin ang gulo. Sinabi ng kontrabida na tapos na raw siya sa maliliit na isda, at oras na para sa main dish. Kumilos ang alliance leader at buong tapang na hinarap ang mga kalaban. May isa pang kaaway na may masamang ngiti ang sumigaw ng pangalan ng leader at hinamon siya sa isang duelo. Nagharap ang dalawang leader sa isang epikong laban. Sa gitna ng madilim na gubat, nagbanggaan ang kanilang mga espada, naglabasan ang mga spark, at ramdam ang lakas ng dalawa. Samantala, unti-unting tinatabunan ng Green Forest ang mga mandirigma ng Alliance. Napansin ng leader ang disbentahe nila at inamin na mas marami ang kalaban. Tinukso sila ng kontrabida, sinabing nasa kanila na ang lihim na sandata ni Qianjia. Mula sa pagtatago, narinig ng bida ang pangalang Qianjia, at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Determinado, agad siyang kumilos. May hawak na espada, hinati niya ang isang malaking bato sa tabi niya. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang tipak ng bato sa mga kalaban. Sumugod siya sa gitna ng labanan, at tinamaan ang kontrabida, na bigla ito sa gitna ng laban. Sa isang talon, lumapag ang bida sa gitna ng mga kalaban at pinalipad sila palayo.
Pinaikot niya ang espada at lumikha ng buhawi ng enerhiya na tumama sa lahat ng nasa paligid. Nabigla ang mga mandirigma ng Alliance sa biglaang paglitaw at lakas ng estranghero. Tumingin ang leader at si Cell ayon sa binata, hindi maintindihan ang nangyayari. Gulat din ang iba sa lakas niya. May malamig na tingin, malakas na nagtanong ang bida kung nasaan si Qianjia. Nagtaka ang Alliance leader kung saan siya nanggaling dahil hindi niya man lang naramdaman ang presensya nito kanina. Nagpasalamat siya sa tulong pero sinabi niyang pumanaw na si Qianjia 10 taon na ang nakalipas. Nabigla ang swordsman sa narinig at hindi makapaniwala. Nagtaka siya kung wala na nga ba talaga sa mundong to ang Celestial Chi Master. Talagang wala na sa mundong to ang Celestial Chi Master. Dahil dito, naalala ng binata na hindi pa niya nasisingil ang utang para sa buhay ng mga kaibigan niya. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa isip niya ang salitang, wala na, at parang naparalisa siya sa nalaman. Biglang may berde at madilim na aura ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng bida. Naramdaman ito ng mga mandirigma ng Alliance at naguluhan kung ano ang nangyayari. Ang chi ng Void ay kusang dumadaloy mula sa katawan ni Dan Haiang-Wu, kahit hindi niya sinasadya. Ang aurang lumalabas sa kanya ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkawala sa mga mandirigma ng Alliance. Sa isip niya, tiniis niya ang impyernong lugar na yun, para lang malaman na wala na pala ang target ng paghihiganti niya. Naalala niya ang pangako sa mga kaibigan na sasabihin niya sa mga pamilya nila ang buong katotohanan. Sa isip niya, parang sumisigaw ang mga kaluluwa ng mga kaibigan niya, humihingi ng hustisya dahil hindi raw makatarungan ang pagkamatay nila. Nakilala ng Alliance leader ang enerhiyang yun bilang kinatatakutang Chi of the Void. Kinabahan siya dahil kung magtutuloy-tuloy yun, baka lahat sila ay makaranas ng Chi deviation. Biglang kumalma ang bida at tinanong kung ayos lang ba ang lahat, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, napatingin siya sa dalaga at naalala niyang sinundan niya ito dahil sa kabaitan na ipinakita nito. Sa isang alaala, inabot ng kaibigan niya ang espada at nakiusap na mabuhay siya anuman ang mangyari. Dahil wala na ang Celestial Master, napagtanto niyang kailangan na niyang mag-focus sa ibang bagay. Kaya nagpa siya ang binata na hanapin ang mga pamilya ng mga kaibigan niya para tuparin ang pangako. Biglang nawala ang pagod na nararamdaman ng mga mandirigma ng Alliance, at nagtataka sila kung ano ang nangyari. Nabigla ang leader na biglang tumigil ang Chi of the Void at kinuwestiyon niya kung sino talaga ang binata. Pagkatapos, lumakad ang swordsman papunta sa dalagang tumulong sa kanya sa tavern. Tumayo siya sa harap nito, parang may gusto siyang sabihin na mahalaga. Tinanong ng dalaga kung may hinahanap ba siya sa rehiyong ito. Humarap siya sa isang matandang lalaki at sinabing ang ginoong ito ang tumulong sa kanila sa laban. May maamong tingin, nakiusap siya na isama muna ang binata sa paglalakbay hanggang sa mahanap nito ang hinahanap niya. Napaisip ang matanda at mukhang pinag-isipan ng mabuti ang hiling ng dalaga. Mahirap daw tanggihan ang tagapagligtas nila, pero iniisip din niya ang magiging reaksyon ng Alliance leader. Naging seryoso rin ang leader at sinuri ang sitwasyon. Napagdesisyonan niyang delikado ang binata, dahil nagawang pabagsakin ang dalawang sekta sa isang galaw lang. Dahil marami na silang nawalang tao, mas mabuting bantayan na lang siya ng malapitan. May kumpiyansang ngiti, pumayag ang Alliance leader na isama ang binata. Nagtipon ng grupo sa paligid ng bida para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Inimbitahan siya ng matandang lalaki na magtrabaho sa escort agency niya. May mga mandirigmang nagsabi na napakagandang alok ang magtrabaho sa isang hidden escort agency. Napaisip ang swordsman at mukhang pinag-aaralan mabuti ang alok. Iginiit ng kapatid ng dalaga na hindi basta-basta ang makakapasok doon at hindi niya dapat tanggihan. Sumagot ang bida na gusto niyang tanggapin, pero hindi niya alam kung ano ang agency. Nabigla ang lahat sa sagot niya, at inalok ng dalaga na siya na ang magpapaliwanag. Sinabi niyang ito ay lugar na nagbabantay at nag-e-escort ng mga kargamento at kliyente.
Sa loob-loob ng leader, nagsisi siya sa naging desisyon. Samantala, may dalawang mandirigmang nanunood at pinagtatawanan ng bida, tinawag siyang probinsyano. Napansin ng isa ang espadang dala ng binata at ang kakaibang aura nito. Biglang naglabas ng malakas at misteryosong asol na aura ang espada, na agad nakakuha ng atensyon. Sa isip nila, sayang ang ganong kagandang espada sa isang mukhang walang talento. May masamang ngiti, na pagkasunduan nilang kikilos sila pagdating sa Mount Hiang para nakawin ang sandata. Sumikat ang araw at nagsimula ang bagong araw ng paglalakbay ng grupo. Sa wakas, narating nila ang destinasyon, ang napakalaki at misteryosong Mount Hiang. Sinabi ng Alliance leader na kakaiba at masama ang pakiramdam ng lugar. Tahimik na pinagmasdan ng bida ang bundok kasama ang iba. Naisip niya kung iyon na nga ba ang lugar na hinahanap nila noon pa man. Excited ang leader na makita ang secret manual, pero sinabi ng isang tauhan na hindi pa nila nahahanap ang kuweba. Umakyat ang mga mandirigma sa bundok pero wala pa ring makita. May isang nagmungkahi na hukayin ang bundok, pero natakot ang iba na baka masira ang manual. Sa isip ng bida, gumuho na ang lagusan na dinaanan niya at wala na iyon. Nag-concentrate siya at naramdaman ng mahinang enerhiya mula sa isang partikular na lugar. Itinuro niya ang direksyon at sinabing sigurado siyang doon ang pasukan. Bigla siyang tumakbo papunta roon, ikinagulat ng lahat. Tumalon siya at umakyat sa gilid ng bundok ng may kahangahangang liksi. Huminto siya sa isang bahaging natatakpan ng mga bato. May seryosong tingin, sinabi ng bida na iyon ang pasukan ng kuweba. Nabigla ang Alliance leader at tinanong kung paano niya alam. Sagot ng swordsman, alam niya dahil doon siya tumira noon. Gulat na gulat si Sel ayon sa revelasyong yun. May dalawang mandirigmang nagkomento na parang namuhay raw siyang parang mabangis na hayop sa bundok. Nagbigay ng utos ang Alliance leader at hinati ang mga grupo sa paghahanap. Sabay-sabay sumagot ang mga mandirigma at naghanda ng pumasok sa kuweba. Nagpasalamat ang leader at ang strategist sa bida sa pagturo ng daan. Pero nagbabala ang binata na wala silang makikitang mahalaga sa loob. Sinabi niyang ang laman lang ng kuweba ay isang napakadilim at mapanganib na bagay. May malungkot na tingin, sinabi niyang puno ang kuweba ng mga alaala ng pamamaalam. Mula sa pasukan, lumalabas ang madilim at masamang aura, parang pintuan papunta sa kawalan. Hinawakan ng Alliance leader ang balikat ng binata at hiniling na huwag na siyang makialam pa. Sumigaw siya para pumasok na ang lahat, habang nanatiling nanunood ang bida. Mag-isa sa labas, tahimik na nakatayo ang swordsman, nakatanaw sa paligid na parang malayo ang iniisip. Biglang lumapit si Sel ayon, maingat na humakbang sa isang bato. May halong kuryosidad, tinanong niya kung talagang doon siya tumira. Tumango lang ang bida bilang sagot. Biglang may mandirigmang humila sa dalaga palayo ng may pagka-agresibo. Naiirita ang tingin ng bida sa bastos na kilos nito. Sinabi ng mandirigma na walang kasiguruhan na hindi siya especially iyan ng Green Forest. Pinagtanggol siya ng dalaga, pero iginiit ng lalaki na baka palabas lang ang nangyaring laban kanina. May masamang ngiti, sinabi niyang kung inosente talaga ang binata, dapat ibigay nito ang espada. Napako ang tingin ng mandirigma sa sandata at napagtanto niyang higit pa ito sa inaakala. Mukhang luma ang espada, pero ang aurang lumalabas dito ay hindi pa niya kailanman nakita. Mahigpit na hinawakan ng bida ang espada at tinanong kung inuutos ba nilang ibigay iyon. Ngumiti ng mayabang ang mandirigma at sinabing ibigay na niya ang espada kung naintindihan niya. Mukhang nag-aalala si Sel ayon habang ipinaliwanag ng bida na ang espada ay ipinagkatiwala sa kanya ng isang kaibigan. May matatag na tingin, idineklara niyang hindi niya ibibigay ang sandata niya kahit kanino. Umakyat ang dalawang mandirigma sa gilid ng bundok at pinalibutan ang bida para takutin siya, pero kalmado lang ang itsura ng swordsman, ni hindi man lang nabahala sa banta nila. Mayabang nang umisi ang isa at naghanda ng umatake para agawin ang sandata niya.
Nag-aalala si Cell ayon sa nangyayari, pero hinawakan siya ng kapatid niya para pigilan siyang makialam. Dahan-daang lumapit ang dalawang mandirigma sa bida, puno ng masamang intensyon ang mga mata. Pumikit sandali ang bida at kalmadong sinuri ang sitwasyon. Nang imulat niya ang mga mata, matalas at nakapokus ang tingin niya, handa na sa paparating na atake. Isa sa mga mandirigma ang sumugod mula sa harap habang ang isa naman ay pumwesto sa likod para i-corner siya. Sabay dapat ang atake nila para gulatin siya. Napagdesisyonan ng swordsman na iwasan ang unang suntok at gumanti agad. Sa isang mabilis na galaw, yumuko siya at naghanda na tamaan silang dalawa ng sabay. Determinado ang tingin niya habang perpekto niyang isinagawa ang plano. Nabigla ang dalawang mandirigma sa bilis niya at hindi na nakapag-react. Sinubukan nilang ulitin ang atake, pero huli na, isang hakbang na ang lamang ng bida. Bigong-bigo ang plano nila at bukas na bukas sila sa counterattack. Sumigaw ang isa at nagbanta na ibigay na lang ang espada kung ayaw niyang masaktan ng malala. Mabilis na inilagay ng bida ang kamay niya sa hawakan ng espada at naghanda na lumaban. Kumislap ng lilang enerhiya ang mga mata niya at isang malakas na aura ang bumalot sa katawan niya. Biglang may malakas na boses na sumigaw, pinatigil sila at tinanong kung ano sa tingin nila ang ginagawa nila. Nagulat ang mga mandirigma at agad nakilala ang boses, pautol-utol nilang binanggit ang Alliance Leader. Lumabas ang Alliance Leader mula sa kuweba kasama ang mga tauhan niya, seryoso ang mukha. Lumapit ang strategist at tinanong kung may nahanap ba sila sa loob. Nalito ang ibang mandirigma at nagtaka tungkol sa sinasabing secret weapon ni Qianjia. Naiinis na sumigaw ang leader na tapos na ang gawain nila at magre-retreat na ang lahat. Agad sumunod ang mga mandirigma at nagsimulang bumaba ng bundok para umalis. Masamang tingin ang ibinigay ng dalawang umatake sa bida at sinabing sinuwerte lang daw siya sa pagkakataong yun. Lumapit si Cell ayon sa binata at may pag-aalalang tinanong kung ayos lang siya. May malayong tingin, sumagot siya na hindi niya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng ayos. Napahinga ng maluwag ang dalaga at sinabing nag-alala siya sa posibleng nangyari sa kanya. Napansin niya na hindi pa pala sila nagpapakilala. Kaya sinabi niyang siya si Josel ayon, may bahagyang ngiti. Sumagot ang swordsman na ang pangalan niya ay Dan Haiang Wu. Tumingin sa kanya ang dalaga ng may lamang at sinabing maganda at magaan pakinggan ang pangalan niya. Pagkatapos, sinabi ng leader na kailangan na rin nilang bumalik sa lungsod. At sa ganung paraan, nauwi sa wala ang paglalakbay ng Mirim Alliance para sa secret weapon. Lumipat ang eksena sa isang malaking lungsod sa rehiyon ng Hubei na tinatawag na Wuhan. Sa mga kalsada, may mga taong nagsasabing nakuha na raw ng Mirim Alliance ang sandata at malapit na nilang sakupin ang mundo. Nagtatanong ang iba kung ano ba talaga ang sandata, pero walang nakakaalam dahil lihim ito ng Alliance. Dahil dito, kumalat ang sari-saring tsismis tungkol sa Mirim Alliance sa buong rehiyon. Sa loob ng headquarters ng Alliance, may isang malakas na hampas sa mesa, halatang frustrado ang nagsalita. Nagreklamo ang leader na kahit sinasabi nila ang totoo, walang naniniwalang wala talagang sandata. Sinabi ng isang elder na kumalat na ang mga tsismis sa buong Hubei. Seryosong sumagot ang leader na ang mga natagpuan nila sa kuweba ay ibang-iba sa inaasahan. Itinuro niya ang isang kaong kahoy at isang liham na mukhang iniwan ni Qianjia. Sa isang flashback, makikita ang leader at strategist na natagpuan ang kahon sa loob ng madilim na kuweba. Nasa ibabaw ito ng isang scroll na may kakaibang sulat. Bumalik sa pulong, binasa ng isang elder ang liham at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat. Nang mabasa niya ang salitang, Blue Demon Child, lalo siyang naintriga. Ipinaliwanag sa liham na ang taong ito ang gustong ilubog ang buong Mirim sa purong kaguluhan. Dahil dito, lumikha ang Celestial Chi Master ng 100 malalakas na mandirigma para pigilan ang malaking sakuna. At para kontrolin ang 100 yun,
kailangan ng yin-yang drum na nasa loob ng kahon. May kumpiyansang tono, sinabi sa liham na hindi kailanman makukuha ng Blood Demon Child ang gusto nito. Binuksan ng leader ang kahon at lumantad ang misteryosong bagay, ang yin-yang drum. Umusok ang loob ng kahon at lumitaw ang kumikislap na globo na naglalabas ng napakalakas na aura. Sinabi ng leader na wala pa siyang nakitang ganito at hindi niya alam kung maniniwala siya sa kwento ng liham. May nagtanong kung ibig bang sabihin ay puro kalokohan lang ang sulat, pero sumagot ang leader na mukhang may henyo sa likod ng lahat ng to. Sumang-ayon ang strategist at sinabing maraming dahilan para magduda ang alliance. Una, sa bundok, ramdam niyang hindi sandata ang pakay ng kalaban kundi saktan ang alliance. Pangalawa, pagdating nila roon, wala na ang kalaban at maraming bangkay ang nawala. At mas lalong lumalala, ang mga tsismis sa merkado ay parang snowball na hindi mapigilan. Napagdesisyonan ng leader na may taong sinasadya talagang itutok ang atensyon ng buong MERM sa alliance. Kinabahan ng isang elder at tinanong kung sino ang kayang gumawa ng ganon. Iminungkahi ng strategist na unang pagdudahan ang ulo ng Zhou family na nagdala ng mapa. May kumontra at sinabing hindi gagawin yun ni Zhou Ilren, pero mukhang may ibang iniisip ang strategist. Sinabi ng leader na posibleng may especially iya sa loob ng Zhou family at kailangan nilang magpadala ng tao para magmanman. Kahit hindi raw sila ang may sala, baka tumutulong sila sa mga traidor. Tumutok ang eksena sa misteryosong yin-yang drum sa loob ng kahon. Sumunod, dinala tayo ng kwento sa Zhou family estate, kung saan may nag-anunsyo ng pagbabalik ng direktor. Lumapit ang isang matanda at tinanong kung ligtas ba silang nakabalik mula sa misyon. Tiningnan ng bida ang napakalaking mansyon at napagtantong ito ang tahanan ng dalagang tumulong sa kanya. Sinabi ng elder na kailangan niyang makita ang family head para mag-ulat, pero napagdesisyonan muna niyang dalhin ang swordsman sa escort agency. Habang nagmamasid ang bida sa paligid, lumapit si Sel-Ayon at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakahanap ng kaluban para sa espada. Napaisip ang binata na parang may kakaibang obsesyon ang mga tao sa labas pagdating sa mga kaluban. Ipinaliwanag niya na kahit gaano kaganda ang kaluban, hindi nito kakayanin ang enerhiya ng espada niya. Biglang naglabas ng matinding cutting aura ang sandata, pinatunayan ang sinabi niya. Napagtanto ng swordsman na hindi nga niya kailangan ng kaluban. Namula si Sel-Ayon at humingi ng paumanhin dahil nag-alok siya ng walang dahilan. Tumingin lang sa gilid ang bida at nagsabing sorry siya sa lahat ng nangyari. Sa isang alaala, naalala niya ang kaibigang humingi rin ng tawad bago tuluyang mawala. Napaisip siya kung bakit humingi ng tawad ang kaibigan niya, gayong ito naman ang nawala ng buhay. May seryosong tingin, hiniling niya kay Sel-Ayon na huwag siyang hihinga ng paumanhin ng ganun ulit. Nabigla ang dalaga sa bigat ng sinabi niya. Biglang tinawag siya ng matanda at sinabing sumama na agad sa agency. Tumalikod ang bida at naghanda ng sundan ang direktor para sa bago niyang trabaho, iniwan si Sel-Ayon. Na nagtataka kung may nagawa ba siyang mali. Dumating sila sa Honda Escort Agency sa ilalim ng madilim na langit ng lungsod. Ipinaliwanag ng direktor na Porter ang tawag sa mga manggagawa roon. Sa loob, maraming lalaking walang tigil sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Tinawag ng elder ang isang lalaking si Jong Chil at sinabing may dinala siyang bagong porter. Lumingon ang isang matipunong lalaking pawisan at may pang-asar na tono, tinanong kung rookie ba yon. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Jong Chil na siya na ang bahala sa pagsasanay ng baguhan. Medyo nag-alala ang direktor at sinabing medyo bastos at mainitan ang ulo ng bago nilang kaibigan. Sinabihan ng elder ang bida na matutong mabuti sa lugar na yun. Tumango ang direktor, nagpaalam, at hiniling sa binata na galingan niya sa bago niyang trabaho. Ngumisi si Jong Chil at sinabing walang special treatment, kahit rookie na dinala pa ng direktor.
May masamang ngiti, sinabi niyang kailangang turuan ng leksyon ang mga baguhan. Kalmadong sumagot ang swordsman na ang pangalan niya ay Dan Haiang Wu. Hindi nagpatinag ang matipunong lalaki, sa halip ay ninas at tinanong kung bakit ang iksi at diretsyo ng mga salita niya. Sagot ng bida, maikli rin naman daw ang mga braso at binti nito, at katawa-tawa ang pangangatawan. Gulat na gulat ang ibang manggagawa sa kapal ng mukha ng rookie at hindi alam kung paano magre-react. Dahil dito, sumigaw ang brute at tinanong kung gusto na ba niyang mamatay sa unang araw pa lang niya. Ramdam ng bida ang matinding galit na nagmumula sa lalaki, at biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Isang madilim na aura ang bumalat sa katawan niya, at naisip niya kung tatapusin na lang ba niya ang lalaking yun. Biglang napansin ng matipunong lalaki na may dala palang espada ang rookie at nagulat siya. Itinuro niya ito at inutusan ang binata na ibigay ang sandata, dahil bawal daw may espada ang isang porter. Dinala tayo ng eksena sa isang madilim na kuta sa gitna ng kabundukan, sa ilalim ng lilang kalangitan. Sa loob, may isang lalaking may hawak na sugatang kasama matapos ang biglaang pag-atake ng kalaban. Inutusan ng lider na imbestigahan ang lahat ng sumama sa Mirram Alliance sa bundok. Galit na galit ang itsura niya habang nangangakong hahanapin kung sino ang may pukana ng lahat ng yun. Bumalik ang eksena sa escort agency, kung saan nagsisimula ang isang maliwanag at maaraw na umaga para sa mga manggagawa. Tahimik na pinagmamasdan ni Sel Ayon ang bakuran, halatang nag-iisip at may bahagyang pag-aalala sa mukha. Pinuri siya ni Pang Chiliang, sinabing bihira ang ganong kaganda. Pero biglang lumipat ang tingin niya sa ibang direksyon sa bakuran ng agency. Nagtaka siya kung bakit nandoon na naman sa tabi ng dalaga ang kakaibang lalaking yun. May halong pang-aasar, sinabi niyang katawa-tawa na may dalang espada ang isang porter. Binalaan siya ng dalaga na huwag makialam dahil kinakatawa ng unit niya ang alliance. Nabigla ang binata nang tawagin siyang, kuya, ng dalaga, at halatang hindi niya nagustuhan yun. Ang dalagang kasama niya na si Pang Mai Rayong ay nagpaliwanag na pumunta sila roon dahil sa kanya. Biglang may lumapit sa bida at tinanong kung siya ba si Dan Haiang Wu. Kinumpirma ng swordsman ang pangalan niya habang halatang nag-aalala ang dalagang katabi niya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Haiang Pio at sinabing siya ang magte-train sa bagong porter para sa misyon. Nagulat ang dalaga dahil kakasimula pa lang ng binata, misyon agad. Ipinaliwanag ng lalaki na parte ng trabaho ng porter ang pagsama sa mahahalagang escort missions. Sinabi ng bida na hindi niya alam kung ano ang escort mission, pero hindi pa rin niya ibibigay ang espada niya. Ngumiti ang lalaki at sinabing sumunod na lang siya, sabay kommentong medyo prangka ang rookie. Inasar ng vice leader ang binata at tinanong kung ano ang gagawin niya kapag sinibak siya sa trabaho. Sa isip ng kapatid ng vice leader, ang babata ng mga lalaking to kahit vice leader na. Napansin niya ring hindi tinatabla ng swordsman ng pang-uuyam, kaya napaisip siya kung may tinatago ba ito. Tinanong ng dalaga kung saan siya pupunta at napansing palayo na siya sa kanila. Inasar siyang muli ng vice leader at sinabing mukhang aalis na dahil na-offend. Nalito ang dalaga sa asal niya, pero sagot ng bida, sinusunod lang daw niya ang utos. Ipinaliwanag niya na hindi naman siya pwedeng matanggal, kaya susunod lang siya sa nakakataas. Muling umanga ang dalaga sa mahinahon at kakaibang ugali ng binata. At ganoon, sinundan ng swordsman ang lalaking tumawag sa kanya para sa misyon, nang hindi na lumilingon. Sa loob ng isang silid, sinabi ng direktor na si Jong Chil ang magtuturo sa kanya at pinakiusapan siyang huwag magdulot ng gulo. Sa isip ng direktor, kailangan niyang ilayo ang dalawa bago pa lumapit ng husto ang binata sa dalaga. Nagtaka ang lalaki kung anong ibig sabihin ng pagtulong sa isang ganap na adult. Sagot ng direktor, maiintindihan niya kapag nakita na niya mismo kung paano kumilos ang binata. Nagkomento ang lalaki na sinabi raw ng binata na mag-isa siyang namuhay sa bundok, kaya siguro kakaiba siya. May pagdududa,
naisip niya ang kakaibang kombinasyon ng porter na may espada. Ngumiti siya at tinanong kung may sinasanay ba itong sword technique. Seryosong sagot ng bida, 3 powers sword technique ang sinasanay niya. Napatawa ang lalaki at sinabing baguhan lang daw siya na nangangarap maging escort warrior. Ipinakita niya ang sariling stance na puno ng kayabangan. Tiningnan lang siya ng swordsman nang may halong pangmamaliit, halatang hindi impressed. Hinamon siya ng lalaki at hiniling na ipakita ang galing niya sa espada. Malamig ang tingin ng bida habang tinatanong kung ibig bang sabihin ay gusto nitong ma-eliminate. Nabigla ang lalaki at agad binawi, sinabing gusto lang daw niyang subukan ang lakas nila sa duelo. Tinanong ng bida kung sigurado ba siyang gusto niyang magsukat ng lakas doon mismo. May kumpiyansang sagot ang lalaki na siya raw ang mas malakas sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kapal ng loob ng rookie at sumigaw na ang taong kakahawak pa lang ng espada ay hindi pwedeng ikumpara sa kanya. Maganda ang kumpiyansa niya, at ipapakita niya kung paano talaga lumakas. Kumaway siya gamit ang kamay, hinahamon ang lalaki na umatake. Sa isip ng bida, iniisip niya kung kailangan ba niyang bawasan ang lakas para hindi sumobra. Nalilito ang lalaki sa ginagawa niya sa mga kamay. Ipinaliwanag ng bida na unang beses daw niyang hindi mag-e-eliminate ng kalaban, kaya kailangan niyang magtansa. Nag-focus siya ng husto at sinabing okay na, kaya na niyang umiwas na mapatay ang kalaban. Doon lang naintindihan ng lalaki ang sinabi ng direktor, at kinabahan siya sa mangyayari. Ngumisi siya at sumugod gamit ang espada, mabilis at eksakto ang atake. Pero kalmado lang ang bida. Pinagmasdan niya ang galaw ng kalaban at naghanda sa counterattack. Tumalon ang lalaki at nagpakawala ng malakas na pababang atake na may masamang ngiti. Napagdesisyonan ng bida na tamaan siya sa harap ng mata para hindi mapatay. Mabilis niyang iniwasan ang atake at naghanda ng sariling eksaktong galaw. Isang asul na electric aura ang bumalot sa espada niya. Biglang may malakas na enerhiyang pumutok mula sa talim at tumama sa kalaban. Sumigaw ang lalaki sa sakit habang tinangay palayo ang espada niya ng puwersa ng atake. Tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa, nagpalipad ng alikabok. Nakahandusay siya roon, tulala sa lakas ng tama. Sa isip niya, hindi yun ang free power sword technique na alam niya. Malabo ang paningin niya habang nakatingala, hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit ang bida at may halong pang-aasar na tinanong kung masakit ba. Tinanong ng lalaki kung anong klaseng martial art ang ginamit niya, dahil hindi pa niya nakita iyon. Sagot ng bida, iyon mismo ang free power sword technique. Ipinaliwanag niyang kahawig ito ng 3 kapangyarihan, pero iba rin. Nagtaka ang lalaki kung paano naging ganong kataas ang antas ng binata at kung alam ba yun ng direktor. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng swordsman na kahit ano paman, siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga ang lalaki at naisip na kahit sobrang galing ng binata, inosente pa rin ito parang bata. Napagdesisyonan niyang turuan muna ito tungkol sa mundo at lipunan bago lubusang magamit ang lakas niya. Inabot niya ang kamay at sinabing malinaw na hindi na niya kailangang turuan pa sa martial arts. Tahimik lang na pinagmamasdan ng bida ang eksena. Ipinaliwanag ng lalaki na sa ganitong sitwasyon, tama lang na abutin ang kamay at tulungan ang taong bumangon. Tiningnan ng swordsman ang nakaunat na kamay at parang naintindihan ang ibig sabihin. Inabot niya ito at marahang tinulungan ang lalaki na tumayo. At mula noon, tumira ang bida sa bahay ng mandirigma para matutunan ang normal na pamumuhay. Nagulat ang lalaki nang makita siyang natutulog ng nakatayo at tinanong kung ganun ba talaga siya matulog. Sinimulan niyang ituro sa kanya ang lahat ng hindi niya naranasan sa mundo sa loob ng maraming taon. At sinabing huwag siyang magpapalit ng damit ng basta-basta sa labas. Namula ang lalaki sa hiya at hindi alam kung paano tutugan. Unti-unti, binuksan ng swordsman ang puso niya sa mga porter at sa bago niyang kaibigan.
May isang sigaw pa na huwag haburin ang pantalon sa gitna ng bakuran kahit kailan. Mula sa tagwan, may isang babaeng nagmamasid sa kanila ng seryoso at nag-iisip. Sa isang alaala, inutusan siya ng alliance leader na bantayan ang bawat galaw ng Zhou family. Kailangan daw nila ng ebidensya kung konektado ang pamilya sa insidente sa bundok. Buong determinasyong pumayag ang babae. Sa isip niya, wala naman talagang kainahinala, maliban doon sa lalaking yun. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Sel Ayon ang bida habang nagsasanay, may paghanga at lamang sa tingin. Napagdesisyonan ng especially iya na mukhang kakaiba ang panlasa ng dalaga ng Zhou family. Muling tinawag ng dalaga ang binata na, "Kuya," puno ng lamang, suot ang bago niyang uniforme. Sinabi niyang isa na talaga siyang ganap na miyembro ng escort agency. Lumipat ang eksena sa araw ng misyon, at isang bagong umaga ang sumikat sa malaking lungsod. May 2 kabayong naghihiyawan habang naghahanda sa mahabang biyahe. Binati ng direktor ang escort leader at hiniling na bumalik silang ligtas. Sumagot si Mayok na tatapusin niya ang misyon sa ngalan ng escort agency. Sumigaw siya at inutusan ang lahat na maging alerto dahil aalis na ang escort mission. Mabilis na umusad ang mga kariton at kabayo sa mga kalsada ng lungsod. Pinanood ng bida at ng ibang porter ang pag-alis ng grupo ng seryoso at atento. Sa gitna ng mga tao, pinanood din ni Sel Ayon at ng kaibigan niya ang pag-alis ng escort group. Naroon din ang mandirigmang nagturo sa kanya, tahimik at malayo ang tingin. Biglang bumalik ang eksena ilang araw ang nakalipas, sa opisina ng pinuno ng Zhou family kasama ang mga bagong dating. Nandoon ang alliance leader at mukhang may mahalagang pinag-uusapan. Sa isang kumpas ng kamay, inanyayahan niya silang maupo at simula ng usapan tungkol sa misyon nila. Tinanong ng family head kung siya ba ang Blade Dragon, isa sa kambal na dragon ng unit. Ngumiti ang alliance leader at tinanong naman kung ang isa ay ang Sword Dragon. Kumpleto na ang pares. Nagpakilala ang binata bilang Nam Gongjin at nagpasalamat sa papuri. Ipinakilala naman ng dalaga ang sarili bilang nakababatang kapatid ng Blade Dragon, si Pang Mai Rayang. May pilyong ngiti, sinabi ng family head na ang Pang family ang pinakamalakas na martial family sa buong mundo ng Merm. Sa isip niya, napakaganda ng dalaga at bagay na bagay itong ipares sa anak niya. Sinabi ng chief na umaasa siyang magkakasundo ang mga kabataan at magbabahagi ng kaalaman sa martial arts. Nagpasalamat ang magkapatid sa mainit na pagtanggap at sinabing sila ang dapat magpasalamat. Tahimik na ngumiti ang kapatid ng binata habang inoobserbahan ang usapan. Pero ang tunay nilang pakay ay imbestigahan ang Zhou family at ang koneksyon nito sa insidente sa bundok. Inasar ng dalaga ang kapatid niya dahil halatang distracted ito kahit may misyon. Sinabi niyang masyado itong nakatutok sa dalaga ng Zhou family na nagsasanay sa bakuran. Makikita si Sel Ayon na nagsasanay ng espada, seryoso at determinado ang tingin. Napansin ng especially iya na hindi pala sa kapatid niya nakatingin ang dalaga, kundi sa isang simpleng porter. May pagmamaliit na sagot ang binata, sinabing walang dapat ipag-alala sa kung sinong random na lalaki. Narinig niya raw na umalis ang binata para sa isang buwang misyon, kaya may oras pa siyang mapalapit sa dalaga. Samantala, sa escort agency, naghahanda ang mga porter para sa huling salusalo nila. Kakainin na nila ang huling pagkain bago ang mahabang escort mission. Buong atensyon ang bida sa pagkain sa harap niya. Gamit ang chopsticks, isinubo niya ang karne at ninamnam ang lasa. Lumitaw sa mukha niya ang purong saya at kasiyahan. Para sa kanya, ang lutong pagkain ang pinakamasayang bagay mula nang makalabas siya sa mundo. Nagkomento ang kaibigan niya na kumain siya na parang may ginagawang sagradong ritual. Sinabi rin nito na ang destinasyon ng misyon ay Sichuan, tahanan ng isa sa pinakamalalakas na pamilya sa mundo ng Merm. Ang kliyente raw ng escort mission ay ang makapangyarihang Tang family ng Sichuan.
Ang mamumuno sa grupo ay si Tang Hogwan, isang elder ng Tang family. Ipinakilala rin si Tang Chilgai, isa pang miyembro ng pamilya. Nagpatuloy ang kaibigan sa pagpapaliwanag ng detalye ng misyon sa swordsman. Sinabi niyang nagpadala rin ang Tang family ng sarili nilang mga mandirigma. Dahil dito, napaisip siya kung gaano kahalaga ang mga kargamentong dala nila. Pero ang bida, deadma lang, nakatuon pa rin sa pagkain. Biglang may paru-parong damapo sa sombrero ng elder. Nabanggit niya ang mabangong samyo, pero sinabing istorbo ang insekto. Sa isang pitik ng daliri, winasak ng enerhiya ang paru-paro sa ere. Tumingin siya sa paligid na may pagdududa, parang may naramdaman siyang kakaiba. Tinanong ng isa pang miyembro ng Tang family kung may problema. Sagot ng elder, may naramdaman siyang kakaibang aura mula sa isa sa mga porter ng agency. Matamang nagmasid ang elder, iniisip kung sino ang may-ari ng malakas at misteryosong enerhiyang yun. Dahan-daang gumalaw ang mga mata niya hanggang tumuon sa bida, na payapang kumakain sa mesa. Lumipat ang eksena sa pag-alis ng grupo. Handa na ang mga kabayo para sa mahabang biyahe. Inanunsyo ng escort leader na si Mayek na kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Naisip ng elder kung ang aurang naramdaman niya ay galing ba sa escort leader, at napagpasyahan niyang malakas nga ang aura nito. Inutusan niya ang lahat na maghanda. Sumigaw ang escort leader at sinabi sa lahat ng mandirigma at porter na tapusin na ang pagkain. Inanunsyo niya na kailangan nilang makarating sa Sichuan sa loob ng 1 buwan at kalahati, dahil bilis ang trademark nila. Nabigla ang ibang porter sa deadline, pero may isa na parang game na game. Binalaan siya ng kaibigan ng bida na huwag mahuhuli, dahil sisipain siya palabas ng escort leader kapag nangyari yun. Sumigaw ang leader para sa pag-alis at tuluyan nang nagsimula ang mahabang paglalakbay. Nagtaka ang swordsman kung bakit may babalang, huwag mahuhuli. Yumandar ang mga kariton ng mabilis, at kilala ang leader sa sobrang hirap na mga misyon. Kailangan ding tumakbo ng mga porter kasabay ng bilis ng mga kabayo. Sumigaw ang kaibigan niya na magtiis lang, pero hindi pa rin gets ng bida kung ano ang ibig sabihin ng mahuli. Kahit ganun, sumabay siya sa bilis ng grupo na parang simpleng paglalakad lang. Walang tigil ang biyahe hanggang sa lumubog ang araw. Sa gabi, ipinaliwanag ng kaibigan na ganun talaga matulog ang binata, nakapahinga kahit nakatayo. Nagpatuloy ang grupo sa nakakabaliw na bilis hanggang marating nila ang Paungjiang Mountain sa Knoll District. 2 araw pa lang ang nakalipas nang biglang may sibat na lumipad ng napakabilis papunta sa grupo habang tumatakbo sila sa gubat. Sumigaw ang isang miyembro ng Tang family para patigilan ang lahat. Kumikislap ng asul na aura ang sibat habang papalapit sa target. Hindi nag-aksaya ng oras ang escort leader at sinalubong ang atake. Sa isang mabilis na galaw, naitabi niya ang sibat at nailigtas ang kariton. Sumigaw siya at tinanong kung sino ang may lakas ng loob na umatake sa escort group. Isang misteryosong boses ang sumagot na sila raw ang dapat magtanong yun. Lumabas mula sa gubat ang grupo ng mga kaina-hinalang lalaki at pinalibutan ang escort group. Sinabi ng pinuno ng mga tulisan na nasa teritoryo na raw sila ng Green Forest at kailangan nilang magbayad ng toll. Sinabihan ng elder ng Tang family ang tauhan niya na kumalma lang dahil mga simpleng bandido lang daw ang mga ito. Sinabi ng kaibigan ng bida na huwag mag-alala, pero napaisip siya kung sila ba ang parehong mga bandido noon. Agad naghagis ang escort leader ng isang bungkus ng barya bilang toll. Sinalo ng kalbong bandido ang mga barya sa ere na may mapanuyang ngiti, pero bigla niya itong dinurog at ibinato sa lupa ng may paghamak. Sumigaw siya na ayaw niya ng kakarampot na halaga at inutusan silang ibigay ang lahat ng kargamento. Walang babala, tumalon ang kalbong bandido papunta sa escort leader para sa biglaang atake. Nabigla ang kaibigan ng bida at hindi niya alam ang gagawin. Pero agad naramdaman ng bida na may matinding intensyong pumatay ang lalaking yun. Walang pag-aalinlangan,
Umatake ang bandido gamit ang sandata niya, tinutok ang escort leader na nakasakay pa sa kabayo. Inihanda niya ang isang nakamamatay na hampas. Sinubukan ng escort leader na depensahan ang sarili, pero sobrang lakas ng atake at tinamaan siya ng diretsyo. Sa lakas ng tama, tumilapon ang escort leader mula sa kabayo at bumagsak sa lupa ng malakas. Tumawa ang bandido at tinanong kung akala ba nila kayang pigilan ng escort agency ang Green Forest. Kasabay ng sigaw, sumugod ang lahat ng bandido para salakayin ang escort group. May isang porter ang nataranta at napaisip kung paano nila haharapin ang ganong karaming kalaban. Napagtanto ng elder na hindi ordinaryong mga bandido ang mga to at tinanong kung sino ang nasa likod ng lahat. Tumawa ang pinuno ng mga bandido at sinabing sila ay mga mandirigmang may dangal mula sa Green Forest. Sumugod siya sa elder at sinabing dapat daw itong ikarangal na siya ang papatay dito. Sumagot ang elder na sayang, dahil kung mga ordinaryong bandido lang sila, pinatawad na sana niya ang buhay nila. Bigla siyang naghagis ng karayom na tumama sa puno, may kasamang malakas na lilang enerhiya. Bumaon ang maliit na sandata sa kahoy, ipinapakita ang tunay na lakas ni Master Tang. Nabigla ang bandido at hindi makapaniwala sa nakita niya. Nagtaka siya kung paano nagdulot ng ganung pinsala ang simpleng gintong karayom. Biglang naglaho ang katawan ng lalaki at naging itim na usok sa ere. Natakot ang ibang bandido at hindi alam ang gagawin sa kapangyarihan ng matanda. Sinabi ni Master Tang na naglakas loob silang galawin ang gamit ng pamilya niya, at naghanda na siyang umatake. Galit na galit, pinakawalan niya ang isang yulang ng mga karayom na may malakas na lilang aura. Eksakto ang atake at wala nang matakbuhan ang mga bandido. Tinamaan ang isa at napasigaw sa sakit. Isa pa ang tinusok at hindi kinaya ang lakas ng teknik. Biglang may bagong grupo ng mga nakamaskarang kalaban ang lumitaw at sinabing hindi sapat ang Green Forest. Ipinakilala nila ang sarili bilang Death Spirit Squad at sinabing bawal silang umatras habang buhay pa ang elder. Ayon sa leader nila, utos mismo ng family head na huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Binalaan ng elder ang mga tauhan niya na ang mga to na ang totoong kalaban. Sinabi niyang kahit bumagsak pa ang escort agency, kailangang may hatid ang kargamento. Inutusan ng escort leader ang elite niya na protektahan ang mga gamit hanggang dulo, anuman ang mangyari. Sa isang sigaw, inutos niya na huwag mag-iwan ng buhay na kalaban. At doon tuluyang sumiklab ang laban. Buong lakas na umatake ang elite ng Tang family, at naging isang tunay na masaker ang labanan sa gubat. Lumaban ang escort leader ng buong tapang pero masyadong malakas ang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lang na pinagmamasdan ng bida ang paligid, kalmado at malamig ang tingin. May sumigaw na panatilihin ang formation pero nanatiling nakatayo ang swordsman. Isang escort warrior ang biglang tinamaan ng nakamamatay na atake mula sa isang nakamaskarang kalaban. Napagtanto ng leader na wala silang laban sa mga master na to at hindi sila tutulungan ng Tang family. Sa sandaling yun, tinamaan din ang kaibigan ng bida at nabigla sa biglaang atake. Doon lang nagbago ang ekspresyon ng swordsman. May isang kalaban na naghanda ng tapusin ang sugatan at wala ng depensang binata. Naalala ng bida ang sandaling inialok siya ng kaibigan ng pagkain kanina. Biglang naglabas ng asul na aura ang espada niya, at sa wakas, nagpasya siyang sumali sa laban. Pinakawalan niya ang isang matinding electric attack para iligtas ang kaibigan. Ang kalabang umatake rito ay tuluyang naglaho sa lakas ng enerhiya. Gulat na gulat ang kaibigan dahil hindi niya inakalang ganun kalakas ang kakampi niya. Nagtaka ang ibang kalaban kung may tinamaan bang kidlat doon. Nakilala ng kaibigan ang teknik at sumigaw, Heavenly Thunder ni Haiang Wu yun. Desperado niyang nakiusap na iligtas din ang iba nilang kasama. Pero malamig na sumagot ang bida na siya lang ang iniligtas niya, dahil siya iyon, at walang iba. Nakiusap ang kaibigan at tinanong kung bakit, kasama naman nila ang lahat doon.
Samantala, patuloy na pinapatay ng mga nakamaskara ang ibang porter. May isa pang nagmakaawa para sa buhay niya, sinasabing tagabuhat lang sila at walang internal energy. Sinabi ng swordsman na hindi niya maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang, kasama. Pero dahil hiling iyon ng kaibigan niya, napagdesisyonan niyang iligtas ang lahat para sa kanya. May determinadong tingin, sumugod siya sa battlefield sa sobrang bilis. Hindi man lang namalayan ng mga kalaban ang galaw niya at isa-isa silang nabigla. Hinablat niya ang leeg ng isang kalaban, walang pagkakataong makalaban. Sa isang kisap mata, dumaan siya sa gitna ng maraming kaaway at tinalo ang mga ito ng sobrang dali. May isang kalaban na tumatawa pa sa matanda, pero nagulat nang may dumaan sa harap niya. Nabigla si Master Tang at nagtaka kung ano ang dumaan ng ganun kabilis. Siya lang ang bahagyang nakaunawa sa galaw ng binata sa gitna ng kaguluhan. Kalmadong huminto ang bida at tinanong kung sapat na ba ang ginawa niya. Sa isang iglap, tinapos niya ang lahat ng natitirang kalaban gamit ang electric power niya. Pagkatapos, tumalikod siya na parang walang nangyari. Natapos ang laban, at muling bumalik ang katahimikan sa gubat sa ilalim ng malinaw na asul na langit. Sa ibang lugar, may isang babaeng nagtaka kung talagang Nolipol ang elite squad niya. Siya si Human Hai, ang pinuno ng Death Spirit Troop, at hindi siya makapaniwala sa balita. Humingi ng tawad ang tauhan niya at sinabing may isang supervisor na wala sa mga ulat nila. Sa sandaling yun, nabigla ang lalaki nang malaman na mismong ang family head ay kikilos. May ngiting mapanganib, sinabi ni Human Hai na siya mismo ang titingin kung sino ang misteryosong master na yon. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Human Clan, isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong mundo ng Merem. Sa loob, tinanong ng clan leader kung nalaman na ba nila kung ano ang itinatago ng Tang family. Ang pinuno ay si Umun Wong, at nabalitaan niyang muling nakuha ng Tang family ang Thunder Grenades. Ipinaliwanag ng tauhan na tinulungan sila ng Blacksmith's Mansion at galing ang mga ito sa Thunder Sect. Doon naintindihan ng matanda na ibinalik ng mga sector ang sandatang iyon sa mundo. Naisip niya kung gaano kalakas ang magiging epekto ng 5 car itong puno ng Thunder Grenades. Sa lakas na yun, kayang burahin ang buong mga rehiyon at baguhin ang balanse ng mundo. May masamang tingin, sinabi niyang kailangan nilang maagaw ang mga sandatang iyon anuman ang mangyari. Ibinunyag ng tauhan na umalis na ang dalaga kasama ang squad matapos marinig ang balita. Nagalit ang pinuno at sumigaw. Tinanong kung saan pumunta si Yang Haya nang walang pahintulot niya. Nanginginig sa takot, sumagot ang lalaki na sa ngayon ay malamang malapit na ito sa Pyongyang Mountain. At doon, mabilis na sumugod ang kontrabida papunta sa lugar ng labanan para makita ang lahat ng personal. Dahil sa ginawa ng bida, nagawang lipulin ng agency ang lahat ng kalaban, pero halos lahat ng escort warriors ay namatay sa laban. Ang natira lang ay ang grabing sugatang escort leader at ang mandirigmang nagturo sa bida. Bukod sa kanila, may ilang porter na lubos na natroma. May nagmungkahi na kumuha na lang ng ibang agency, pero sinabi ng elder na dapat pa rin nilang magtiwala. Nagulat ang binata at sinabi na kung may celestial thunder ang elder, kaya naman nilang maglakbay ng sila lang. Binati pa niya ang matanda sa pagperpekto ng lihim na teknik ng Tang family. Pero sinabi ng master na halos wala siyang nakita, at hindi siya ang gumamit ng teknik. Nabigla ang binata at tinanong kung sino ang may gawa ng napakalakas na atake. Tahimik na sinabi ng matanda na kung hindi siya nagkamali ng tingin, alam na alam niya kung sino iyon. Itinuro niya mismo ang bida at tinawag itong sword carrier. Lumapit siya at direktang tinanong kung saang sect kabilang ang binata. Hindi naintindihan ng swordsman ang tanong, kaya ipinaliwanag ng matanda na gusto lang niyang malaman kung saan ito nagsanay. Naalala ng binata si Qian Jiha at sinabing hindi naman siya tinuruan ng kahit anong martial arts. May malamig na tingin, sinabi niyang ang mga sining niya ay kanya lang, at wala ng iba.
Ipinaliwanag niyang nakuha niya ang lakas niya sa walang bilang na laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya sigurado siyang hindi siya kabilang sa kahit anong sect o clan. Nagulat ang elder at tinanong kung sinasabi ba niyang parang nahulog lang mula sa langit ang lakas niya. Kinabahan ang kaibigan ng bida at sinubukang ayusin ang sitwasyon, sinabing matagal na namuhay mag-isa sa bundok ang kaibigan niya. Sa isip ng matanda, arrogant ang binata, pero napagtanto niyang kailangan nila ang lakas nito para sa misyon. Napansin ng elder na nakikinig ang porter sa kaibigan niya, kaya gumawa siya ng plano para mapasunod ito. Pagkatapos, hinarap niya ang mandirigmang nagturo sa bida at pinuri ito, sinabing mas magaling pala ito kaysa sa inaakala. Dahil dito, itinalaga siya bilang bagong escort leader, kapalit ng sugatang pinuno. Nabigla ang binata sa biglaang desisyon at hindi makapaniwala sa bagong responsibilidad. Sumang-ayon ang dating leader at sinabing babalik siya agad sa agency para humingi ng reinforcement. Ipinasa niya ang utos sa mandirigma at hiniling na dalhin ang grupo hanggang sa matapos ang misyon. Naintindihan ng binata na may kailangang managot, kaya tinanggap niya ang mabigat na tungkulin. May pormal na galaw, nangako siyang ihahatid ang escort sa Sichuan ng ligtas. Sumang-ayon si Master Tang at sinabing dahil gabi na, aalis na lang sila kinabukasan. Galit na galit ang isa pang miyembro ng Tang family at hindi makapaniwalang ganito ang nangyari. Samantala, tahimik lang na pinagmamasdan ng bida ang lahat, gaya ng dati, kalmado at malayo ang tingin. At doon nagpatuloy ang paglalakbay ng escort agency, ngayon ay nasa ilalim ng bagong pinuno. Kasabay nito, mabilis na naglakbay ang dating leader para iulat ang biglaang pag-atake. Sa isip niya, kahit may lakas ang porter, delikado pa rin ang lahat kung bumalik ang kalaban. Bigla niyang naramdaman ang kakaiba at pinahinto ang kabayo sa gitna ng madilim na gubat. May isa pa raw presensyang papalapit sa parehong direksyon, kaya napagdesisyonan niyang bilasin pa. Sa sandaling yun, may kakaibang kislap na tumama sa mga mata niya, isang sandatang may mga kadena. Biglang tumama ang sandata sa kanya at tinangay siya palayo sa kabayo sa isang nakamamatay na atake. Umiikot sa hangin ang sandatang may kadena, ipinapakita ang brutalidad ng sorpresang pag-atake. At doon, natapos ang buhay ng dating escort leader sa daan pauwi sa agency. Sa loob ng gubat, may grupong mga nakamaskarang assassin na mabilis na sumusulong sa dilim. Ito ang assassination unit ng Blood Demon Son, isang nakamamatay na elite force. Kinumpirma ng pinuno nila na napatay na ang target at naghanda na sila para sa susunod na misyon. May masamang ngiti, sinabi niyang ang susunod nilang target ay ang makapangyarihang Zhou family. Samantala, sa mansyon, nagtatrabaho pa rin hanggang gabi ang family head at ang tagapayo niya. Sinabi ng pinuno na hindi pwedeng tumigil dahil ang trabaho at pagsasanay ay hindi dapat ipinagpapaliban. Patuloy siyang nagsusulat, nakatuon ang tingin, hindi alam ang paparating na panganib. Biglang tumulo ang tinta mula sa brush niya, parang masamang pangitain. Naramdaman ng pinuno ang isang masamang presensya at nagtaka kung anong aura ang biglang lumitaw. Kumalat ang tinte sa mesa, at kasabay nito, sumabog ang kaguluhan sa labas ng mansyon. Nagulat ang mga bantay at napuno ng sigawan at gulo ang bakuran. Sumigaw ang isa sa mga guard na kunin ang mga sandata at maghanda sa ambush. Kalmadong sinabi ng inaasahan na niya ito, na para bang alam niyang mangyayari. Sumigaw ang pinuno ng mga assassin at inutusan ang mga tauhan niya na huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Sumugod ang kapitan ng mga guard para lumaban, tinanong kung sino ang mga baliw na umatake sa kanila. Pero pinigilan siya at sinabing kumalma at huwag munang sumabak. Nalito sa kilos ng kaibigan niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag na masyadong malakas ang killing intent ng mga kalaban. Ipinakita ng eksena kung paano nilipol ng mga assassin ang mga guard ng walang kahirap-hirap.
May seryosong tingin, sinabi ng na kailangan ng umalis at magtago agad. Binuksan niya ang pinto ng biglaan at nakita ang dalaga na nagulat sa pagpasok niya. Inutusan siyang umalis agad at maghanda ng tumakas sa mansyon. Takot na takot ang dalaga at tinanong kung ano ang nangyayari, nag-aalala sa kapalaran ng ama niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nilamon ng apoy ang mansyon at umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng paghingi ng tulong sa lahat ng dako. Walang awa pa ring ipinagpatuloy ng mga mamamatay-tao ang pagpatay sa mga gwardya ng pamilya. Inutusan ng pinuno ang mga tauhan niya na salakayin din ang escort agency at huwag mag-iwan ng kahit ano. Samantala, mabilis na tumakas ang dalaga at ang mga kasama niya sakay ng mga kabayo. Ang dalaga, ang kapatid niya, at ang direktor ng agency ay tumatakbo palayo sa mansyon ng buong bilis. Mabilis kumalat ang apoy at pati ang headquarters ng escort agency sa lungsod ay nadamay. Napalingon ang dalaga at napagtantong hindi lang ang bahay ang nasusunog, pati na rin ang agency. Sumigaw ang direktor na huwag siyang huminto at kailangan na nilang makalayo agad. Pero nag-aalala siya sa ama niya, at pinaalala ng lalaki kung gaano kalakas ang family head. Kinuha ng chief ang sibat niya at naghanda sa laban, dahil siya ang pinakamagaling na spearman ng Hanam. Sa isang malakas na galaw, pinaikot niya ang sandata at hinarap ang dagsa ng mga kalaban. Ang atake niya ay nagpakawala ng alon ng enerhiya na winasak ang paligid sa tindi ng puwersa. Buong pagmamalaking sinabi ng advisor na walang makakapantay sa kanyang master sa rehiyon. Nakilala ng pinuno ng mga assassin ang lalaki at kinumpirmang siya nga ang head ng Zhou family. Hawak ang sibat, naghanda ang mandirigma sa pinakamahirap na laban ng buhay niya. Inutusan ng kontrabida ang mga tauhan niya na kunin ang ulo ng chief, at sabay-sabay silang sumugod. Sumigaw ang advisor na isinakripisyo ng family head ang sarili niya para makaligtas sila. Sinabi ng kapatid ng dalaga na magtiwala siya sa ama nila, pero halatang sobra ang pag-aalala niya. Tinanong ng binata kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa ng dalawang galing sa alliance. Binalaan ng especially iya na hindi sila pwedeng manatili at kailangan nilang bumalik agad sa Merem Alliance para i-report ang nangyari. Sumang-ayon ang kapatid ng dalaga pero nag-aalala na baka habulin na sila ng mga kalaban. Sinabi ng direktor na kung hindi nila maaasahan ang alliance, isang tao lang ang naiisip niya. Naalala niya ang porter na humarap sa mga bandido ng Green Forest at nagligtas sa lahat noon. May determinadong tingin, na pagpasyahan niyang kailangan nilang humanap ng ibang paraan para makatakas. Nagpaalam ang dalaga at nakiusap na mag-ingat sila. Binalaan ng direktor na kailangan nilang magmadaling habulin ang escort group papuntang Sichuan. Sa isip ng dalaga, kapag nakita niya si Hayang Wu, siguradong alam nito ang gagawin. May luha sa mata, tumingin siya sa nasusunog na mansyon at nagdasal na sana mabuhay ang ama niya. Samantala, sa mansyon, patuloy ang masaker ng mga nakamaskarang mamamatay-tao sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Kahit sugatan, bumangon ang family head at naghanda pang lumaban. Galit na tinanong niya kung sino sila at bakit nila inaatake ang pamilya niya. Tumawa ng masama ang mga assassin habang may isang aninong lumabas mula sa likuran nila. Sinabi ng misteryosong figure na hindi na siya mag-aabala pang sumagot dahil paalis na siya. Nagalit ang family head at sumigaw na magpakita siya ngayon din. Bilang sagot, isang malakas na pulang enerhiya ang pinakawalan papunta sa kanya. Nabigla ang family head at nagtaka kung paano buhay pa ang leader ng mga assassin. Ibinunyag ng kontrabida na itinapon na niya ang lumang pangalan niya at tinamaan ang boss ng isang nakamamatay na atake. Habang tinitingnan ng wasak na mansyon, sinabi niyang abo na lang ngayon ang Zhou family. May nagtanong tungkol sa mga mamamatay tao at sinagot ng tauhan na hinahabol na nila ang mga nakaligtas. Kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ng lalaki ang dahilan ng biglaang pag-atake. Nagtaka siya kung bakit ang Zhou family pa ang pinili ng Blood Demon Child.
Tinanong ng kontrabida si Hyang kung alam nito ang relasyon niya kay Master Chien Jiha. Sumagot ang tauhan na alam niyang nagtagisan sila ng buhay noon bilang matinding magkaribal. Kinumpirma ng kontrabida ang kwento at sinabing siya na lang ang natitirang buhay mula sa alitang iyon. Ibinunyag niya na ang unang lugar na pinlano ni Chien Jiha para sanayin ang mga master niya ay doon mismo. Kaya natural lang na doon niya sisimulan ang malaking paghihiganti niya. May masamang ngisi, nangako siyang hindi niya palalabasin ng buhay kahit isang miyembro ng Zhou family. Lumipat ang eksena sa madilim na gubat kung saan desperadong tumatakbo ang mga tumatakas. Napagtanto ng direktor na malapit na ang mga kalaban at sinabing magtiis pa sila ng kaunti. Hapo na ang kapatid ng dalaga at hirap na hirap sa paghinga habang pilit sumasabay sa bilis ng pagtakas. Unti-unti siyang napag-iwanan, at papalapit na ang pulang aura ng mga kalaban. Desperadong sumigaw ang direktor na huwag siyang mahuhuli at bilasin pa. Pero lalo lang lumalaki ang agwat. Biglang may kadena na lumipad sa ere, at naisip ng binata na siya ang magiging dahilan ng pagkakahuli nilang lahat. Tumama sa kanya ang sandata at napasigaw siya sa sakit. Nakita iyon ng direktor at sumigaw sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa isang eksaktong hampas, tinangay ang binata mula sa kabayo. Napasigaw ang kapatid niya sa desperasyon, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga asasin at sumugod sa natitirang mga buhay. Tumalon ang isa papunta sa dalaga at sinabing sa wakas ay nahuli rin niya ito. Napasigaw sa takot ang dalaga at nagulat ang kabayo sa biglaang atake. Dahil dito, nahulog siya sa lupa at tuluyang naging walang depensa. Pinalibutan ng mga kalaban ang dalawang natitirang nakahandusay sa sahig ng gubat. Habang nakahiga, tinawag ng direktor ang pangalan ng dalaga ng puno ng pag-aalala. May luha sa mata, naisip niyang siya lang ang anak na gusto niyang protektahan. Napagtanto ng dalaga na kung hinabol sila hanggang dito, ibig sabihin na talo na ang ama at kapatid niya. Pinuri siya ng lider ng mga asasin dahil nagawa niyang umiwas ng ganito katagal. Kumikislap ang espada niya habang binabalaan siyang doon na matatapos ang pagtakas niya. Umiyak ang dalaga at desperadong nakiusap na may magligtas sa kanya. Biglang kumalat ang asul na electric energy sa buong madilim na gubat. Tumangala ang dalaga na may pag-asa nang makita niya ang pamilyar at malakas na liwanag. Mula sa gitna ng enerhiya, may isang aninong lumitaw at naghanda ng sumabak sa laban. Lumitaw ang bida na seryoso ang mukha at itinuro ang kamay niya sa direksyon ng dalaga para tulungan siya. May focus na tingin, sinabi niyang narinig niya ang boses niyang humihingi ng tulong sa gitna ng gabi. Napahagulhol sa ginhawa ang dalaga nang makita ang tagapagligtas niya.